Magandang umaga muli sa inyong lahat mga kapatid. At ganoon na rin sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Ayan, manatili lang po kayo dyan. Ako po si Jose Gerald Cantorna at para po sa ating lumiin ngayong umaga, samahan niyo po kong buksan at basahin ang 1 Peter 2 in verse 22 to 25. Ayan, pasensya na kayo, medyo mabilis ako magsalita, pero sana nasusundan niya. 1 Peter 2 in verse 22 to 25, at sabi niya po dyan, hindi siya gumawa ng anuman kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y anipustahin, hindi siya gumante. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na natin iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga suga, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipong kayong muli ng pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Hindi siya nagkasala. Hindi siya nagsinungaling. Malinaw ang sinasabi diyan sa talata. Na si Jesus ay inosente sa pagkakasala at totoo siya sa kanyang mga salita. Sa palagi ko, yun yung unang pumapasok sa ating mga puso at isipan. Now, bakit nga ba sa tuwing tayo ay nagtitik ng communion, ay ang buhay ni Jesus at siya natin binabalik-balikan? Sapagkat siya ay ang ating huwaran. Siya ay ang ating sinusundan. Siya ay ang ating tagapagligtas. Siya ang nag-ako ng ating mga kasalanan at siya ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon sa kwartong ito. Siya rin po ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa inyong harapan, nagsasalita dahil po sa kanyang awa, grasya, at pagmamahal. Now, mapapasana all ka talaga sa uri ng kanyang pagkatao at pag-uugali. Now, isang perfectum nila lang na dapat natin sundan. Minsan sasabihin natin sa ating mga sarili, nahihiya ako. Hindi ako karapat-dapat na sumunod kay Jesus. Hindi ako karapat-dapat mag-take ng communion sapagkat ako isang makasalanan. Kung tatanungin natin ang ating mga sarili, sino ba tayo sa kanyang harapan? Lahat tayo. O sino bang hindi nagkasala? Maliban kay Jesus. Now, kung iisa-isayin po natin ang mga taong tinawag at ginamit ni God sa Biblia, magbibigay lamang pa ako ng mga halimbawa, tulad na lamang po nila Eva at Adan. Sila ho ay nagkasala. Now, si Noah na naglalasing. Si Solomon na maraming babae. Si Pedro, mainitin ang ulo. At si Pablo na pumapatay ng tao. Ilan lang sila sa mga nagkasala o makasalanan. Pero lahat sila ay nagbago at binago ng Diyos. Bago tayo mag-take ng communion, ang tanong ngayon sa ating mga kapatid, tayo ba ay kaya magbago? Yes. Kaya po natin magbago, wala pong imposible sa Diyos. At tulad nga po ng mga pangalan na banggit ko, sila ho ay nagkasala at makasalanan, ginamit at nagpagamit sa Diyos, lahat po sila ay nagbago at binago ng Diyos. At ang dahilan kung bakit tayo nagtitake ng communion ay upang magbago at patuloy na magbago, okay, sa ating mga nagawang pagkakasala at kasalanan. At tuluyan na natin alisin ang mga bagay na nagpapahirap sa ating kalooban. At nang sa gayoy tayo makasunod sa yapak ni Jesus at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kung babalikan ho natin ang ating mga buhay nang hindi pa po tayo mga disipulo, sino ba tayo sa kanyang harapan? Ako personally, kung hindi ho ako naging disciple, sigurado ho sa sarili ko dahil kilala ko po ang pagkatao, maaaring isa ho ako ngayong lasinggero o di kaya naman pasagulero. Ang okay lang magkwento ko ng kaunti sa buhay ko. Hindi naman sa sinisisi ko ang tatay ko, pero kabilin-bilinan niya ho sa amin na magkakapatid. Labing isa ho kayo magkakapatid. Na wag daw kami magsusumbong sa kanya na umiyak, lalo na kung patungkol ito sa paaralan kung kami ay binubulig ng kapwa namin mag-aral. Kaya ho, mula nung elementarya hanggang high school, kung hindi ho yung nambuli sa amin, yung nanay nila o magulang nila magsusumbong sa tatay ko. Kumpato ako ng mga panahon na yan. Talagang, at least hindi ako nagsumbong sa tatay ko. Kasi, pag kami ho ang nagsumbong sa tatay ko, imbis na kami ang kampihan, kami pa yung hahampasin na kung hindi yung sintron, yung walis tingting. Sagana ho kami sa walis tingting no, dahil nasa bundok maraming niyog. Kaya ho, nung third year high school, napasok ko yung larong boxing.
mula 3rd year hanggang 4th year high school. Natalo lang po ako ng isang beses nung ako'y nasa first year college kaya hindi ko na tinanong. Dati ho yun ano. Ngayon pwede niyo na akong bulihin. Napatay na tatay ko eh. Hindi, masalimuot din po ang buhay ko bago po ako naging disipulo. At sa palagay ko kulang po ang 5 minuto para ikwento ko sa inyo ang aking nagaraan. Siguro sa ibang pagkakataon. Pero buti na lang talaga. Taong October 25, no? 2002, ako'y naging ganap na isang disipulo. At tulad nga po ng sinasabi dyan sa verse 25, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipong kayo muli ng pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa, nangangahulugan lamang na kahit sino ka man, anuman ang iyong nakaraan o karanasan, basta't handa kang magbago, handa kang sumunod, kasama ka sa kanyang lilipunin para mapabilang sa kanyang kawan. At mapangalagaan ang ating mga kaluluwa dahil nakikilala ng pastol ang tunay niyang mga tupa. Amen? Manalangin po tayo.